Yung speaker po natin, sobrang sacrifice niya makarating lang dito. Kinancel niya lahat ng lakad niya para makapagpahinga siya, para andito siya. Welcome po natin, Pastor Attorney Jeremiah Belica. So marami pong salamat, Pastor Ruther, sa pagkakataon na binigay ninyo sa amin. Little background about myself. No? Ako po'y lumaki sa isang pastor, sa isang Kristiyanong pamilya. Ang aking pong ama ay isang pastor, nanay po namin ay isang Kristiyano doktor. Subalit kami po hindi lumaki sa isang madanyang buhay. Hanggang sa napasok po ang aking tatay sa local na pamamahala, government. And then, ganun din ho aking kapatid. Tapos ako po ay eventually nag-full-time po sa ministry at 20 years old. Ako po yung isang pastor. Naging pastor no ako po yung 20 years old. And then the Lord led me to shaking sa buhay ko na napunta ako sa law school. So nung ako'y napunta sa law school, makalipas ng 4 na taon, 5 taon, ako'y naging abogado, may plano pala ang Lord sa akin. Sino sa inyo ang naka-experience na ng heartbreak? Wala, no? Sabi mo, ang ganda kong to, na heartbreak ako. Pogi kong ito, na heartbreak. Pero minsan, yun pala ang daan ng Panginoon para i-redirect ka dun sa ibang mas malaking plano niya sa'yo. So, ang gusto ko lang magpastor. But, ngayon nakikita ko, mga kabataan, mga kaibigan, ang kadahilanan at kalagahan ng Diyos kung bakit hindi niya ako hinayaan lang na maging isang ordinaryong pastor. Dahil meron pala siyang pagkahanda. Katulad sa panahon natin ngayon, that's why we are being called to occupy until He comes. Hindi ringid sa inyo na may kumalat na video patungkol sa comprehensive sexuality education. Sino sa inyo familiar doon? Na panood nyo? Yung CSE, Comprehensive Sexuality Education. So, isa tong konsepto at paniniwala na pilit na ipanapasok dito sa Pilipinas. No? At kahit baguhin mo, kumbaga, McDonald's gusto ipasok dito, tanggalin lang yung burger, tanggalin lang yung French fries, pero McDonald's pa din. In the same way that there's so many things right now in the world that is trying to get into our culture na kung hindi handa ang mga Kristiyanong katulad mo at katulad ko, ay baka wala na tayong abutan na susunod na henerasyon na maglilingkod sa Panginoong Hesus. So let me share a little bit about discipling the nations and occupy until I come. Simulan ko ito sa pagbibigay ng isang historical view using a biblical lens ng ating history sa Pilipinas. So seeing the Philippines through God's providential lens. Sino nakakaintindi ng ibig sabihin ng God's providential lens? Ibig sabihin na to, lahat tayo pumunta sa school, lahat tayo nag-aral, at lahat tayo tinuruan kung ano daw ang history natin. Pero ang lahat ng pagtuturo sa history ay laging ginagamitan ng specific lens o ibig sabihin pananaw ng taong nakikwento. At kung ang pananaw ng taong nakikwento ay pessimistic o kaya ay negatibo o kaya naman ay naturalistic o kaya naman ay sabihin natin ay purely historical lang, nationalistic nga pero hindi naman Christian. Ang lahat na makikita natin sa ating nakaraan ay yung puro mga bagay na walang patungkol sa ginagawa ng Panginoon sa atin. Walang kinaiba yan sa ating sariling buhay. Nung ikaw hindi ka pa nakakilala sa Panginoong Hesus, pag kinikwento mo kung sino ka. Sino ka? Ako si Jeremiah Belica, pinanganak sa Maynila. Itong aking itong natapos ko, tapos na. Pero kung ikaw ay naging Kristiyano, pag tinatanong ka, sino ka? Ako si Jeremiah Belica. Ako'y anak ng Diyos, dating makasalanan, pinatawad ng Panginoon, ngayon meron ng bagong buhay at magandang aking kinabukasan. Tama po ba? When you begin to change the lens, you begin to change and understand the story in accordance to the story maker and the author of our lives. So, itong picture na nakikita nyo, yan ang picture ni Ferdinand at Isabel the Catholics. Sila yung tinatawag na the Catholic monarchs
ng Spain. Sila ang tinagurian na founder ng Spain. Bakit? Kasi noong panahon ho nila, sila yung mga hari at reyna ng kanilang mga kaharian. Pinagsama nila ang kanilang puwersa, nag-asawa sila, at pinag-isa nila ang mga naglalabang-labang na mga kaharian sa loob ng Iberian Peninsula. No? Parang Game of Thrones ang dating. Nung na-consolidate ho nila yan, they made a pledge sa Vatican, sa Pope, na lilinisin nilang Iberian Peninsula para ito'y maging 100% na para sa simbahang Katoliko. At ang isang feature niyan is bawal na bawal dyan yung mga tinatawag na mga Bible ninja. Yung mga Bible readers. Lalong-lalo na nung nagsimula nang dumating ang Reformation ng Europe nangyari. Ang Spain ay talagang prinotektahan ng Catholic monarchs na yan. Kaya nag-institute sila ng tinatawag na Spanish Inquisition. Pag binasa ninyo sa history, meron tinatawag na Spanish Inquisition kung saan ang mga heretiko at mga hindi naniniwala sa relihiyon na kanilang itinutulak sa Spain ay kailang pinapatay, hinuhuli, o kaya naman pag pinagsususpetsuhan ka, ikaw ay tinatry for heresy. Nagsimula ang kanilang Inquisition, tiningnan nila, sinumula sa mga Muslim, sinunod nila ang mga Hudyo, at bandang huli, ang hinanap na nila ay ang mga Protestante. Ngayon, bakit mahalaga ito? Dahil sila rin ang siyang nagsimulang i-export ang kanilang pananampalataya. They were the ones who started to look for other lands. Bakit? Dahil nga nawawala na ang mga ibang mga teritoryo na dating sumusunod sa Vatican doon sa Europe. Dahil dumating na sila Martin Luther, dumating na ibang mga reformers. So they started to look for other places where they can get as part of the kingdom of God. So, meron pong tinabas na 3 utos ang Pope that time. At isa po dito, ito po yung tinatawag na papal bull para po siyang executive order ng presidente dahil ang Pope ho ay para siyang isang presidente. Para siyang isang hari na isang kaharian. Ang isa ho sa kanya nilabas yung tinatawag na Inter Caetera. Ang Inter Caetera ay isang utos na kung saan hinati niya ang buong mundo sa East and sa West. Nag-iisip ba kayo minsan pagkat sinabi na bakit ang Pilipinas nasa East, in fact Southeast, bakit ang Amerika nasa West? Sabi, East nino, West nino. Ang sagot niyan, dahil noong panahon na yon, hinati ang mundo sa gitna. Of course, hindi pa nila daw alam na ang mundo talaga ay bilog. So, ayan po yung picture, no? Makikita po, at dito na natin makikita ang galaw ng Panginoon sa Pilipinas. So, makikita po ninyo, doon sa blue na hemisphere, yan yung tinatawag na East Hemisphere. Ibinigay ng Rome ang lahat ng mga lupain sa East Hemisphere para ma-discover ng Portugal. Ano ibig sabihin nun? Lahat ng mga lugar na east ng linya na yan, sabi niya sa Portugal, sige ikaw mag-discover at basta hindi yan occupied ng isang Kristiyano, yan ay terra nullius. Pwede mong i-claim para sa iyo yan. At pero kung yan naman ay occupied na, pero yung mga nag-occupy, hindi ka naman Kristiyano, pwede mo pa rin i-occupy at pwede mo ring gawing alipin yung mga nandoon sa loob para sa iyong kaharian at para na rin sa kaluwalhatian ng kaharian ng Rome. While on the western side is the red portion is what you call the Spanish Hemisphere. Yan naman ay kabaliktaran. Ito naman ay para sa Spain naman, sila naman ang pwedeng mag-discover ng mga lupa. Kaya nga makikita natin, maalala natin, meron tayo tinatawag na Latin America. Di ba? Kaya doon, puro Spanish-speaking ang mga tao doon. Why? Because that part of the world was discovered, technically, quote-unquote, by the Spanish. So, balit, meron ho tayong makikita. Pag tinignan niyo yung malaking map na yan, dito ay pulang-pula. Dito ay blue na blue. Subalit dito sa blue na blue dito, meron kang makikitang isang maliit na may bilog na pula. Okay? Sino yon? Pilipinas.
Bakit tayo napunta doon sa Pula? Kasi Spain ang naka-discover daw sa atin. Subalit, dapat nandun tayo sa Portugal. Bakit? Ano ho nangyari? Dahil si Ferdinand Magellan, na isang Portuguese, na hindi siniportahan ng kanyang hari, lumipat kay Spain at sinabi niya, magdi-discover po tayo ng lupa para sa inyo doon sa route ng mga spices. Sabi nung hari ng Spain, paano mo gagawin yan? Nandun yan sa east. Huwag ho kayong mag-alala, mahal na hari. I will circumnavigate the world. Ano ibig sabihin? So, I will travel west and hopefully, I will land east. Nakita ninyo, kasi sinasabi nila, wala pang nagtatravel ng west at bumagsak ng east. Sabi ni Magellan, technically, hindi natin na violate yung usapan kasi nag-sail ako ng west. Tama? Nasusundan po ninyo? Mautak, no? Kaya nga, nahuli ni Lapu-Lapu dito. Providence number 1. Kung Portugal ang nag-discover sa Philippines, malamang hindi ho tayo Kristiyanong bansa ngayon. That's the reason why Philippines up till now is the only Christian nation in Asia. Maraming mga explanation. Sinasabi nila bakit ang Pilipinas tinatawag na Christian nation in Asia, hindi naman daw lahat tayo namubuhay na parang Kristiyano, one of the most corrupt pa rin tayo. Buti pa daw ang Japan o sabihin natin South Korea. But the reason why we were called the Christian nation in Asia is because 150, 160 years ago, talagang tayo ay sa ilalim ng isang hari. At ang hari, kung ano sabihin ng hari dati, kung ano ang relihiyon ng aking bansa, yun ako. That's why the Philippines has always been the only Christian nation in Asia. Bakit ko sinasabi ito? Dahil pinapakita natin na may plano si Lord sa Pilipinas. Sino naman ito? Ito na ang apo ni Ferdinand at ni Isabel. Si Philip II, siya ay prinsipe pa noon nung dumating si Magellan sa Pilipinas. So yung iba sinasabi daw, si Philip daw ang hari nung dumating dito sa Magellan. Hindi ho. Siya ay prinsipe. So balit noong siya po ay prinsipe pa lamang, nag-decide po sila na ipangalan sa kanya ang Pilipinas. So balit ito pong si Philip II was a great Spanish leader. Why? Because under his watch, ang Spain found its most glorious golden years. Pero kasama po riyan, mas lalo niyang pinaigting ang tinatawag na Spanish Inquisition. Philip was the son of the Holy Roman Emperor Charles V and Isabel of Portugal. Charles and Isabel were the first cousins of the grandchildren of Ferdinand and Isabel the Catholic. The marriage of Charles and Isabella united the superpowers of Spain and Portugal for conquest for the Roman Catholic Church. Philip was the self-proclaimed protector of the Roman Catholic Church. He sought to limit the spread of Reformation and Protestantism, and he ultimately completed the work of unification begun by Ferdinand and Isabel, the Catholic monarchs in Iberian Peninsula. Next slide po. At ito bang sinabi niya? You may assure His Holiness, Philip wrote to his ambassador in Rome in 1566, that rather than suffer the least damage to religion and to service of God, I would lose all my states and 100 lives if I had them, for I do not propose nor desire to be the ruler of heretics. So, ibig sabihin niya, sumulat siya kay Pope, sabi niya, sinisigurado ko sa inyo, hindi ako papayag na ako ang maghahari sa mga heretiko. Lilinisin ko yan, kung ayaw nilang magbago ng kanilang paniniwala, gusto nilang magbasa ng Bible nila, nang walang paggabay ng amin, ang kapalit po nun ay, ano hong kapalit ng heresy, Pastor Eric, noong panahon na yon? Ito po ay parusang kamatayan. Now, pause tayo sandali. So, gusto kong makita ninyo ang pinipaint natin na situation na pinsan natin pinanggalingan. Bagamat nagpapasalamat tayo na pumasok ang Kristyanismo sa Pilipinas, pero meron tayong history na mahilig tayo sa relihiyon ng walang salita ng Diyos.
So that has been in the core DNA and psyche ng mga Pilipino. Makikita natin yan hanggang ngayon. January 9, mamamatay na yan. Makaakyat lang sa Nazareno. Pero yung gumising ka, kasi hinihintay ka ng Panginoon para makipag-usap sa Kanya. Hindi mo magawa. And the heart of God bleeds for the Philippines. We have religion, but we don't have God. So, fast forward tayo kay Dr. Jose Rizal. Si Dr. Jose Rizal, gusto ko maintindihan po ninyo na yung pag nanonood kayo ng Maria Clara at Ibarra, yung ini-story na doon na pagmamalupit ng mga praile, ay doon nyo pala makikita yung tinatawag na religious persecution sa kanila. Bakit religious persecution yan? Ang sabi ho ni Dr. Jose Rizal, to foretell the destiny of a nation, it is necessary to open the books that tells of her past. Para malaman mo daw kung saan pupunta ang bansa. Ang bansa natin ngayon, kailangan tingnan mo kung saan siya nanggaling. Kaya itong pinag-uusapan natin na seeing our past providentially will give us a hint kung saan tayo dinadala ng Lord in the future. At paano tayo ngayon magre-react na tayo nandito ngayon. Now, ito po ay Rizal Park. Okay? Saan po itong Rizal Park na ito? Anybody? Sa Luneta? wala na akong ilang mga... Ba isa lang ng Rizal Park? Hindi ho, napakadaming Rizal Park po. Ito po ay Rizal Strasse or Street, Rizal Park. Ito po ay sa Germany. Okay? Sa Wilhelmsfeld. Dahil kung hindi niyo po na itatanong, si Dr. Jose Rizal, siya po ay nag-aral po ng kanyang pagdadalubhasa bilang ophthalmologist sa Heidelberg. Pero hindi ho siya makapag-stay sa Heidelberg dahil medyo mahal po. So ginagawa ho niya, siya ay naglalakad 2 hours doon ho sa mas maliit na town na tinatawag po na Wilhelmsfeld. Na kung saan, sa Wilhelmsfeld, doon siya tumira sa bahay ng isang pastor. Ito yung bahay na tinirhan ni Dr. Jose Rizal. Ang pangalan po nung tinirhan niyang bahay, nung pastor na may-ari, ay si Pastor Carl Ulmer. Si Pastor Carl Ulmer ay isa pong Protestant preacher, ibig sabihin, Lutheran, and Reformed. Ngayon, kung ikaw po si Dr. Jose Rizal, at alam mo na pinapatay ang mga heretiko, dahil tandaan niyo po, in-export po nila pati ang Spanish Inquisition. Sa Philippines po, meron din naging Philippine Inquisition. But Rizal, I do believe, knew what he was doing. He lived with the pastor. He lived with the family of the pastor. And in fact, ayon ho sa mga storya, lagi ho nila sinasama si Dr. Rizal for the past 3 months. Every Sunday, dinadala po nila sa kanilang church. Kasi doon nakatira sa kanila. At balita pa yung 17-year-old na anak niya ay isa sa mga unspoken na naging ka-MU ni Rizal, no? MU, Magbun. Pero higit pa riyan, sinabi ho ni Rizal sa kanyang panunulat na gabi-gabi daw sila'y nag-uusap at may dumarating pa silang kaibigan na isang pari. And they would discuss about the Word of God. So Rizal was greatly influenced by the views and principles of Reformation. He would constantly discuss with Pastor Carl Ulmer about life, faith. Pastor Carl Ulmer is a Protestant pastor which shared a different take on faith and conscience. Rizal, while he was in Germany, saw the freedoms and results of the Reformation which started in the opening of the Word of God, the Bible. Bakit po? Kasi Germany yun eh. So he was there, he was learning, at nakikita niya, pwede naman pala akong magkaroon ng relationship sa Lord ng hindi dumadaan sa bureaucracy ng simbahan. And in fact, he completed the entire Noli Me Tangere while he was staying in the pastor's home. Sinimulan ho niya ito sa Madrid, hindi niya matapos-tapos. Yun ang sinabi niya, hindi niya matapos-tapos. Parang kulang. Until he came to Germany, got the experience, then he got it. Oo, ito pala kailangan natin. He wrote it,
At doon sa mga panunulat niya, ang mga taong nagbabasa at ang mga praile pagdating dito na basa nila ay gawa to ng isang protestante. Gawa to ng isang nagbabasa ng Bible. Yun ang sabi nila. Ito po yung sulat ng isa sa mga mentor ni Dr. Jose Rizal sa Ateneo, si Father Pestels. Nung si Rizal po ay nasa dapitan at siya po ay naka-exile po doon at naghihintay ng kanyang hatol, pinipilit po siyang i-convert back to the faith ni Father Pestel. Sinabi, bumalik ka na, maging katoliko na, ka na ulit, Rizal. Sabi ni Rizal, hindi naman ako umalis. Bakit ako babalik? Hindi naman ako umalis. In fact, hindi ko naman kailangan umalis. So ito bang sabi niya, upon reaching Germany, you took the great leap, or rather suffered the great fall, plunging into the deep abyss of treason, and thus estranged yourself from the Catholic religion and the Spanish nation, and hoisted the flag of subversion. Thus, in fact, the foreign enemies of our religion and our fatherland foresaw from then on, without relent, with greatest effort and skill, they labored to confuse your brilliant mind with reformist and separatist doctrines. Sinasabi nila, kasi pumunta ka dyan sa Germany nakausap mo yung pastor kaya pinlinaso niyang isip mo ng mga bagay na nagtuturo sa Bible. Injecting in your already wounded heart of the virus of sectarianism. And when you carelessly drank the deadly poison they have poured in a golden cup, the inevitable took place prophesied by your good friend, the Austrian professor, si Blumentritt. The Protestants, and little later, the Freemasons laid their hands on you. The first captivity produced the result of the Noli Me Tangere. Nung nililitis po si Rizal, ang tingin mo nila sa kanya, heretiko. At sa tingin nila, ang dokumento na ito na nagbukas sa isip ng mga tao, ang iniisip nila, naisip nila yung katulad ng nangyari kila Martin Luther. Yung mga nangyari dun sa ibang mga bansa na dating katoliko, na ngayon inakap na ang Kristyanismo ng Biblia. So that was the fear. That's why they had to take him out. Subalit, hindi po yun ang naging interpretasyon ng iba pong mga bayani natin na sumunod. Imbes na reformation, ang inisip natin, revolution. Magkaiba ang revolution tsaka reformation, mga kapatid. Ang ninanais ni Dr. Jose Rizal pala dati is gusto niya reformation of the heart and reformation of the mind. Kaya sinasabi niya, dapat mag-aral kayo. Dapat buksan niyo ang isip ninyo. Kaya nung siya'y inalok ng revolusyon, sabi niya, hindi natin kaya. Bakit? Magbabatayan tayo. Bakit? Hindi tayo handa. Bakit? Tayong musna, kinakailangan maging malaya tayo. And those things, if you read the stories of those who really was opened by the Word of God, yun na kailang sinasabi, freedom of conscience, freedom of education. And all of those things, Rizal was already saying, but the people around him could not understand him because he was saying a different thing. He was talking about reformation and people were talking about physical revolution so that they can be physically free. Hanggang ngayon hindi tayo natapos dyan. Ang tawag natin dyan tuwing meron umuupo, kailangan na nananawagan tayo ng revolusyon. Pero hanggat hindi tayo nagkakaroon ng reformation sa puso, sa isip, hindi tayo matatapos at hindi tayo aangat. Without the Word of God, we will be nothing. Kaya nga napakalaking bagay ng Bible Ninja. Kasi hindi lahat ng mga ninja, may mga ninja moves, Bible ang ginagamit. Pero alam niyo ang nangyari sa providence ng Panginoon sa ating bayan. Nauna yung sinasabi natin na nakarating ang Spain dito. Pangalawa, si Dr. Rizal, tumira doon sa pastor. Pangatlo, nung pinatay nila si Rizal noong 1896, pagdating ng 1901, pumasok na nga ang Amerikano dito sa Pilipinas. Ngayon, hindi ko naman sinasabi na perpekto ang nangyari. Subalit, kasama doon sa mga bagay na nangyari, ang Committee Agreement 1898 to 1941, pinag-usapan na po kung paano papasukin ang buong Pilipinas at dadalhan ng Bible. Ayan po, no? Methodist assigned most of the lowland in Luzon, of North Manila, and north of Manila. Presbyterians
assigned Bicol, Southern Tagalog, Baptist, Western Visayas, United Brethren, etc. Ito po'y pinag-usapan ng mga Amerikano. Sabi niya, kailangan natin bumukas ang Pilipinas. Let's bring the Bibles there. Let's bring the teachers there. Let the Thomasites, let's bring the missionaries there. Bakit? Kasi sinabi, kita niyo to mga kapatid umalis nga ang Spain dito, pero hindi naman umalis ang Rome dito. Tama naman, no? Hindi naman natin sabi na umalis sila ngayon. Ang sinasabi ho natin dito, ang isip pa rin ng mga Pilipino, bihag pa rin sila sa relihiyon na walang Biblia, na walang salita ng Diyos. Kaya nung pumasok po ang Amerikano, dala-dala po nila, hindi, dali natin na Bible. Ito. And then lahat ng mga ginawa nila, kaya nila pinatay si Dr. Rizal, 5 years later, ito na nga, nangyari na nga. Palakpakan naman natin si Lord dyan. So what I'm saying here is, God was really moving. Is really, really moving. And you know what? Ayan na po ang mga unang mga converts sa mga churches. Schools, universities were built. Sabi po ni former Senator Claro M. Recto. Basahin natin. 1, 2, 3, read. Nationalism is nourished by a sense of history. It is of its essence to know profoundly the past so that we may be in complete openness with men who made that history and in intimate communion with their thoughts, their deeds, and their noble lives. Paano mo raw mamahalin ang bayan kung hindi mo naiintindihan ang mga nasa isip ng taong nagsimula ng bayan natin? Kaya tayo bumalik dun sa anong iniisip ni Dr. Rizal noon at ito, basahin natin ha. Kasi tingin ko ito para sa inyo to lahat 1, 2, 3, read. I do not write will be an educated generation. They will understand me and say, not all were asleep in the nighttime of our grandparents. Sabi niya, maganda. Binili niyo lahat libro ko. Pero hindi ko sinulat to para sa inyo. Sabi niya sa mga contemporaries niya. Kasi darating ang panahon, may mga tao na hindi na sila bihag, malaya na sila makakapag-isip, malaya sila makakagalaw, they have enough education, they have enough freedom, and they now have the opportunity to choose and to move forward, and they would understand what I've been saying. And I do believe that it is this generation. I do believe that as the Bible begins to open up more and more, naiintindihan natin, kung ginawa ng Lord yan, kung isipin mo, kung pumayag lang siguro yung hari ng Portugal kay Magellan. Sige na nga, pagbigyan na kita. Tapos na ang storya natin. Tama ba? Kung sinabi ni Rizal, di na ako punta dyan sa bahay ng pastor na yan, masyadong delikado pa. Tapos na naman ang ating storya. Kung sinabi na naman ng Amerikano na, wag na nga natin i-purchase yung Pilipinas na yan kasi masyadong magulo yan. Tapos na naman ang story natin. And too many to mention. Too many things in between happened. The Philippines you would always see God putting the Philippines there. Nung nagbotohan para sa pagtatayo ng Israel, nandun na naman ang Pilipinas. At ngayon, away na naman ang Amerika at China, Pilipinas na naman ang pinag-uusapan. Naintindihan po ninyo? And I want you to see the reason why is God has a special role for us to play in these coming days. At kung hindi tayo maghahanda, hindi natin ihanda ang ating mga sarili to occupy until He comes. To be the salt and the light sa gobyerno, sa arts, sa businesses, sa media, sa iyong pamilya. Mag-aantay na naman tayo ng 150 years na naman. Babasahin na naman ito at sasabihin nila, para sa amin kaya nagsulat ito si Dr. Jose Rizal. Pero ewan ko sa inyo, sana sa atin na ito.
Okay ba yon? Tayo lahat. Taas natin ating mga kamay sa Panginoon. Taas natin sa Panginoon ang ating bayan. Pasalamatan natin na hindi kontrolado ni numang tao ang pahihinatnan ng buhay ng ating bayan. Wala sa kanila. Naniniwala ako, nandito sa atin. Let's choose to cry out to God, to let go of our religious obsessions, but instead, be totally broken and ask for God to come to our nation, sa ating mga pamilya, sa mga kabataan na nadudurog sa droga, yung mga gusto na lang nilang patayin na kanilang sarili. Lord, kung hindi mo susolusyonan ito, Panginoon, wala kaming laban, Panginoon. Sige mga kapatid, kung ikaw yan, kung nais mong itawag sa Panginoon ngayon ang ating bayan, buksan mo ang iyong bibig, sabihin mo, Panginoon, maawa ka sa aming bayan. Lord, kumilos ka sa aming bayan. Kumilos ka sa aming pamilya. Panginoon, ikaw lang ang aming lakas, O Diyos. Lord, walang bagyong makatitinag sa iyong plano sa aming bayan. Walang bagyong anuman, Panginoon. Walang bulkang makasisira sa plano mo sa aming bayan, Panginoon. Lord, walang awayang politika ang sisira sa iyong mga tao, Panginoon, sa Pilipinas. Sa pangalan ni Jesus, dinadalangin ko po ngayon, O Diyos, na Lord, that you're going to open up in their hearts right now, Panginoon, ang isang malalim na gutom, malalim na uhaw, O Diyos, sa iyong salita, Lord, na hindi malilirip ng anumang bagay ng mundo. Panginoon, Lord, anumang bagay ng pornografiya, Panginoon, hindi ito, Panginoon, matutumbasan ng iyong presensya. Panginoon, anumang pagkakaaliwan, Panginoon, anumang, Lord, anumang pag-anyaya ng mundo, Lord God, ng ibang bansa, O Diyos, Panginoon, dinadalangin ko na ibabalik mo, Panginoon, ang mga Pilipino, Panginoon, upang maging mga pagpapala sa kanilang bayang sinilangan, O Diyos. Panginoon, alam ho namin ang iyong mga ginawa, Panginoon, sa aming bansang bayani, at si Dr. Rizal. Ngunit, Lord, tapos na ang panahon niya. Panahon na, Panginoon, ng mga kabataang itong naririto ngayon. Lord, sila po'y maging mga leader at mga bayani, Panginoon, na kanilang mga lugar. Lord, that they will live with authority. They would live with power, Lord God, and your wisdom. Saan man sila pumunta, Panginoon, Lord God, dinadalangin po namin ito. Lord God, ng iyo pong salita, Panginoon, nang siyang kanilang maging kalasag. Sige po, taas natin ating mga kamay sa Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Pwede po ba, can you just reach the person beside you? Hawakan po ninyo yung kamay. Let's just make this united prayer right now. Because, that is why the enemy is trying to discredit the Philippines. That's why the enemy is trying to destroy us, even sa ating mga isip, sa ating mga mata. Dahil may magandang plano ang Lord sa buhay, sa ating bayan. Sige, right now, kung ano ho ang pumasok sa inyong puso ngayon, para ipanalangin po natin ang ating bayan. Sa pagbilang ko po ng 3, kung ano po pumasok po sa isip ninyo, para sa bayang Pilipinas, na isang salita, for example po, ito po'y holiness. Sabihin niyo po, holiness, O Lord. Kung naisip po ninyo ito ay
prosperity, kung ito po yung naisip niyo, unity, whatever the Lord places in your heart, I want you to shout it out and cry it out. Make this your prayer for the Lord. Hanggang marinig po ng langit, marinig po ng lahat. Kung ano pong pumasok po sa inyong puso ngayon. Let's do this. Thank you, Jesus. 1, 2, 3. Holiness, O Lord. Holiness, O God. Holiness, O God. Holiness, Lord. Holiness, Lord Jesus. Holiness, Lord God. Oh, Ramasiti. Thank you, Jesus. Sige po, sige po, sige po, sige po. Open your mouth. Open your mouth. Hayaan po ninyo na magsalita po ang banal na Espiritu sa inyo. Salamat, Panginoon. Sige po, laksan po natin. Sige po, kung ano pa hong inilalagay ng Panginoon sa inyong puso. Sige po, Panginoon. Kagalingan, healing, O Lord. Healing, O Lord. Panginoon. Unity, Panginoon. Healing, Panginoon. Linisin mo, Panginoon. Thank you, Jesus. Father, today we just commit to you, Lord God, once again, each and every one. We thank you, Lord, dahil, Lord God, banal ka, dahil, Panginoon, dakila ka, dahil, Lord, na-set mo na, Lord God, ang future, Lord God. Dahil nakita namin ang ebidensya in the past, we know, Lord God, that we have a glorious future. We give you glory and we give you honor. In this we thank and pray. In Jesus' name, everybody say amen and amen.